15 saksak ang pumatay sa isang balikbayan. 3 araw bago magpasko. Ang person of interest dating tauhan ng mga kaanak ng biktima na nakikipagbalikan sa kanilang kasambahay pero tinabla. Tunghayaan sa aking eksklusibong pagtutok. Umuwi ng Pilipinas para dito sana magpasko ang 29 na taong gulang na OFW na si Canis Minica Seming. Pero pasado hating gabi kanina, natagpo ang patay ang biktima sa loob ng bahay ng kanyang kapatid sa isang exclusive subdivision sa Antipolo. The worst Christmas ever. We're looking forward to have fun this Christmas, kahit simple. Ayon sa investigasyon, hindi bababa sa 15 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Pinaghahanap ngayon ng Antipolo Police si Art Tondo, ang itinuturing na ngayong person of interest sa kaso. Nahuli raw nakitang galing sa crime scene. Nakuhanan din siya ng CCTV na naglalakad palabas ng subdivision habang sukbit ang isang bag at nagpupunas pa ng kamay. Yan na po yan, sinakyan niya. Nakarating siya sa labasan hanggang sa makasakay ng tricycle na subject na rin ngayon ng follow-up operation. Tapos na pong mag-imbestiga ang PNP Scene of the Crime Operatives at pinahintulutan na po tayo ng pamilya ng biktima na makapasok dito sa crime scene. Narito po ang ilan sa personal na kagamitan ng biktima. Makikita pa ang tigbak ng dugo sa kanyang damit. Maging dito po sa sofa. Ayon sa investigasyon, dito po natagpuan ang labi ng biktima. Ang kanyang ulo ay malapit sa pader. Meron hong mga marka pa ng dugo dito sa pader na yan. Ang kanyang paa ay narito po sa aking kanan. Meron din tigmak ng dugo sa flooring. Ayon sa investigasyon, mga kapuso, hindi pa basta umalis ang suspect at nagpunta muna ito sa maid's quarter dito. Ang palatandaan, yan hong marka ng dugo na yan sa pintuan. Sa kanyang pagtakas, hindi ho siya dumaan sa main door kung saan siya pumasok. Dito ho siya dumaan sa laundry area. Naglakad palabas ng pintuan na yon patungo sa labas ng subdivision. Ayon sa pulisya, dating tauhan ng pamilya ang person of interest na pinaalis muna. I said I made it in a nice way na magbakasyon ka muna. I already had some bad experiences with him through yung mga pera, pag-handle ng pera, pag-handle ng tao, yung ugali niya medyo mahirap sa pakisamahan, mayabang. Ang tanong, ano ang posibleng motibo? Malabo raw na robbery ayon sa pamilya ng biktima. Kung pagnanakaw, bakit yung cellphone lang, may kanisang nanakaw, samantalang katabi niya, sa katawan niya, ay yung bag niya, na nandun ang wallet niya, nandun ang card niya, nandun pa nga, pati passport niya eh. Ang posible, ayon sa pulisya, pilit itong nakikipagbalikan sa dating kinakasama, nakasambahay din ng pamilya ng biktima, pero tinabla na rin siya ng babae. Binlock niya, so wala nang recourse yung suspect kundi dumalaw sa kung saan siya ay kasambahay doon sa pinangyarihan ng krimen. Wala raw sa bahay ang dating kinakasama noong mga oras na pumasok ito kagabi at ang nadatnan at posibleng napagbuntungan ang biktimang OFW. Nadamay lang sa crime of passion yung biktima. Nanawagan ang pulisya sa publiko. Delikado po ang taong ito. Ito po ay nakulong na. Kami ay nakikiusap sa ating po mga kababayan na kung meron po kayong mga informasyon na mahalaga. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.